araw nga ay umuwi muna dito sa jowa para magpabunot ng ipin dahil sobrang sakit na daw at pati ulo ay masakit na at para na din makapagpahinga muna siya sa trabaho niya. At nandito na nga kami sa klinik kung saan siya na magpapabunot. Siyempre sinamahan ko siya at hindi siya pwedeng mag-isa. At ito nga naghihintay na kami dahil may nauna sa amin. Pagkatapos ng ilang minuto paghihintay ay siya na ang sumunod. Hindi talaga biro yung masakit ang ipin dahil hindi ka papatulugin sa sobrang sakit at saka masakit din sa bulsa dahil mahal na ang magpabunot. 800 na ang minimum sa bunot at pudpud na ay 1,000. At kung nasa alanganin na posisyon ng bubunutin ay mas lalo ka pang napapamahal. Kaya naman ingatan ang ating mga ngipin para hindi ka makagastos ng mahal. At ito naman nung gabi na ay bago matulog ay pinaglaruan muna ni Bunso yung speaker na maliit. At hindi nga niya ito tinigilan hanggat hindi nalulubat. At ito naman kinabukasan ay umalis na kami para bumili ng ulam. Kasama nga namin si Bunso kaya magmumotor kami. Pero sabi ko sa kanya magdahan-dahan nga lang dahil bagong bunot nga lang siya. At itong si Bunso ay nasanay sa motor dahil lagi namin siyang kasama. At hindi ko nga nabadyohan yung nasa palengke kami dahil pit-pit-pit ko si Bunso. Nagmamadali na din kami dahil mainit na. At ito nga nagpapahinga nga kami tapos itong si Bunso ay nakita na naman ng maliit na speaker. Ito nga lumabas na nga kami dahil sobrang init sa loob kaya dito muna kami sa labas magpapahangin at samantalang itong si Bunso ay dala-dala pa rin yung maliit na speaker. Lala, lubat na, lala. Lala nga. At ito naman, nagpabibi naman si Bunso. Nasanay na si Bunso sa boyfriend ko dahil lagi niya itong nakikita at lagi din silang naglalaro. Pagkatapos niyang magpabibi sa boyfriend ko ay sa akin naman pumunta para lang hampas-hampasin ako. Pagkatapos ay kunin ang cellphone. Kapakadaya naman talaga nitong Bunso. Sobrang init si Bunso ay tumambay na sa ref at sinisiksik pa ang sarili. Pagkatapos tumambay sa ref ay dito naman siya sa saksakan. Balak tanggalin naman ang takip ng saksakan. Ay naku po Bunso, kahit ano na lang ang ginagawa mo. At talagang pilit niya kinukuha yung aking pa. At nung napagod na at ayan, nilayasan na ako at nagpunta sa kwarto kung nasaan ang boyfriend ko. Naghahanap naman ata ng makakalikot. O siya, hanggang dito na lang muna. Abangan ang part 2. Maraming salamat.